isang napakagandang araw nga pala sa inyong lahat, ano. Sagutin lang natin itong katanungan ni Mr. Abilino de los Reyes sa kanyang katanungan na so ayan ang kanyang katanungan, mga hunter, kung bakit ba daw ako ay sa mga videos natin about sa hunting ay bihira lang daw makita ang paglapit ng alpas na mga labuyo sa aking mga videos. Hindi raw katulad ng iba na makikita talaga ang paglapit ng mga labuyong alpas. Makikita rin kung paano mahuli sa kanilang mga bitag. So napakagandang katanungan yan, mga ka-hunter, ano? At ang katanungan ni Mr. Abilino de los Reyes ay napakalaking halaga o napakahalaga itong kanyang katanungan dahil napakaganda ang tanong na ito. So bago natin simulan ay shout out muna sa kay Abilino de los Reyes at shout out na rin kay Kapanabrag TV at sa mga iba pa nating mga kasamahan na mga hunter dyan. So hindi ko na maalala ang inyong mga pangalan o kung taga-saan o kung sino-sino po ang mga kasamaan nating hunter dyan. So itong tanong ni Mr. Abilino de los Reyes ay napakahalaga tungkol sa ating pagka-hunting ng mga labuyo o kung ano pa man ang mga content na ginagawa natin. Ang tanong na ito ay talagang papupulutan natin ng aral, lalo na sa mga baguhan pa lamang at sa mga kasisimula pa lamang at sa mga bagong monetize din na ang kanilang content ay kagaya rin nitong aking content na about sa paghahanting ng mga labuyo. Sasagutin natin ng katanungan mo, Mr. Abilino de los Reyes, na kung bakit mukha ko lang palagi ang makikita sa video at hindi kagaya ng iba na makikita talaga ang kanilang mga mahuhuli. So makikita pagdating ng mga alpas na labuyo ay makikita talaga kung paano mahuli sa kanilang mga bitag. So sa akin naman ay iba. Alam mo ka hunter, ano, idol, ang paraan natin sa pagha-hunting ay hindi po tayo pare-pareho ng mga abilidad o tinatawag diyan na paraan. So ang pagha-hunting po ng mga labuyo o alimukon man dyan ay iba-iba ang mga paraan ng bawat hunter. Ang sa akin namang ka-hunter ay talagang bihira nyo lang makita na ang aking mga video ay mayroong mga salpukan o kung ano-ano pa man dyan. Dahil ako sa totoo lang ay parang pangalawang beses na akong na-warningan ng YouTube na dahil sa ganyan na tungkol sa mga salpukan ng mga labuyo at saka yung ating mga pangati. So dalawang beses akong na-warningan yan. Unang-una nung nakaraang season o yung nakaraan pa, magwa 1 year pa lang ako noon, na-warningan na ako at saka na-restrict din ako ng halos 3 buwan. So kahit anong gawin ko noon ay hindi na ako makapag-upload ng aking mga video dahil ayun nga, restricted ako at nagka-violation ako tungkol dyan sa salpukan ng labuyo at saka yung aking pangati. Kaya minabuti ko na lang na kung minsan ay kukuha rin ako ng mga video, makukuha talaga ang paglapit ng labuyong alpas. Yung mga video ko na yan, pag salpok nila sa ating pangati ay kinakat-cut ko na yan, mga hunter, dahil yan nagsimula akong ma-restrict o magkaka-violation. Marami akong violation sa mga nakaraan. Kaya ayun, kung minsan ay hindi na ako kumukuha ng mga videos
At mas minabuti ko na lang na ako na lang mismo ang nagsasalita kapag nagsasalpukan yung aking pangati at saka yung ah, alpas na labuyo. At kung mapapansin nyo naman, yung aking mga video ay maraming cut o kinakat ko ang mga hindi kaaya-ayang tingnan. Nung nakaraan kasi ay katiting lamang na hindi ko nakat sa mga video ko noon. Talagang winawarningan kaagad ako ni YouTube. So ayaw ko din namang mawala sa aking channel. At kapag hindi tayo nag-ingat sa ating mga ina-upload na mga video, ay baka tuluyan na tayong mawala sa ating channel, na katulad ng mga iba nating kasamahan na bigla-biglaan lamang na sila ay nawala dahil hindi nila alam na marami pala silang mga violation na hindi nila napapansin. Kaya ako doble ingat ang mga ina-upload kong mga video. Kaya kung about naman sa mga salpukan ng mga labuyo, ay talagang hindi ko na yan kinukunan o hindi ko ina-upload. Kung nag-upload man ako, ay siguradong kinakat ko ang mga salpukan ng pangati at saka yung labuyong alpas. Dahil yun ang gusto ng YouTube, na hindi magkakasakitan yung alaga natin at saka yung alpas. At yung sinasabi mo naman na katulad ng iba ay nakikita ang paglapit ng labuyo. So hindi natin alam kung ano ang punot dulo o kung ano man ang nangyayari sa kanilang mga channel na ganyan ang ina-upload nila. Dahil sabi ko nga ay kanya-kanya tayong diskarte o kanya-kanya tayong paraan kung paano tayo mag-hunting o mapangalagaan ang ating channel na hindi mawala sa YouTube. Kagaya nga yung iba kong mga kasamahan o kasamahan natin na sila ay nawawala na at hindi na sila makapag-upload dahil nga siguro hindi natin alam na yung kanilang channel ay marami na palang violation. Kaya mas mainam na tayo minsan ay sumunod din sa protocol na pinapahataw ni YouTube. Kung hindi tayo makasunod sa protocol ng ating YouTube, ay talagang mawawala tayo sa ating channel. So sa akin naman ay ayaw ko din namang mangyari yan dahil malaki na rin ang pinuhulang ko dito sa channel kong ito, na kahit maliit lamang ang aking channel o munting channel lamang, ay mahal ko pa rin ang aking channel na ito. At pinaka-iingatan ko rin yan dahil napakahirap magsimulang muli, lalo na kung hindi ka pa monetize. At sa mga nagsisimula pa lamang at sa mga bagong monetize pa lang, o konting tips lamang, sana ito ay panoorin ninyo hanggang dulo. At baka naman may tutulong din ako sa inyo about sa mga naranasan ko din. Mas mainam mga kanter na kung tayo ay nagsisimula pa lamang ay iwasan muna natin gumamit ng mga music o sound effect, dahil yan ang isa sa dahilan na baka tayo ay ma-demonetize, kagaya ng nangyari sa akin nung nagkaroon ako ng subscriber na 1,000k. Ay pagdating sa 1,000k noon ay mamomonetize na sana, monetize na sana, pero kaso lang ay may mga violation tayo. Kaya yun, na demonetize din ako sa panahong yun. At matagal din akong nakabalik, almost sa 3 months siguro bago ako nakabalik o naka-upload ulit. At ang nangyari doon, dahil na demonetize ako, ay nag-reapply ako ulit. At yun, malapit sa pag-apply ko niyan ay halos umabot siguro ng 1 month bago tinanggap ni YouTube ang aking reapply. Kaya yun, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na. Iwasan muna natin gumamit ng mga effects, yung mga music
Lalo na hindi natin alam na ang mga effects na ginagamit natin ay mayroon nang nagmamay-ari niyan ng mga music na yan o sound effect. Ay kapag mayroon na kasing gumagamit niyan ay makaka-copyright din ang mga video natin kapag yan ay na-i-apply din natin sa ating mga video. So sayang naman kung ganyan ang mangyayari sa atin. Yan mga kanter, so sana ay may napulot din kayong kunting aral. Dahil sa akin ay ibinahagi ko lang naman ang aking karanasan dito. Tayo ay mga maliliit lamang na YouTuber. Kaya mas mainam na tayo ay mag-ingat din sa pag-upload ng mga video. Para naman pagdating ng panahon ay hindi tayo magkakaproblema o hindi magkaproblema ang ating channel. Ito ay kailangan totoo ka at hindi tayo pwedeng gumawa ng mga descripted na mga video para i-upload natin dito, dahil ang mga ganyan ay talagang madidetect ni YouTube yan kung yan ba ay descripted. Hindi tayo katulad sa Facebook na kung saan pa yung mga descripted o gawa-gawa lamang ay yun pang nagbabiral. Dito kay YouTube naman ay totoo, talagang totoo. Dahil kung mapapansin nyo, karamihan sa mga tao ay kapag mayroong gustong matutunan ay dito talaga sa YouTube nagre-research yan at dyan naghahanap kung saan yung magugustuhan nila na gamitin o anuman. Tayo ay mag-ingat at kung mag-upload man tayo ng mga video ay kailangan yung totoo. At sana huwag pa rin kalimutang mag-like, subscribe, comment na din para next video magkita-kita ulit tayo. Ayos! Swerte ngayon ang aking kasama. Ayan, no, may nahuli siya na isang matandang labuyo. Ayan, no. Yan.